Yes sir, kita nyo yan mga kauragon. Eto na, eto yan. Ganito lang ang pagluluto niyan. I-stir fry muna natin yung ating baboy hanggang sa mag light brown na siya. At ayan, eto ang ating mga sangkap. Meron tayong luya, sibuyas, bawang at sili. At meron din tayong dahon ng sibuyas. At syempre, dapat meron kang miswa. At eto na nga, igigas na natin ang ating luya. Unahin natin ang luya at isunod natin ang sibuyas at bawang or bawang at sibuyas hanggang sa mag light brown at isusunod na natin ilagay uli yung ating ini-stir fry na baboy. Tingnan lang natin, tingnan lang muna natin, ganyan lang muna, haluin mo lang ng haluin para equally na mag light brown yung ating mga rekado. Ayan, ganyan lang yung kabilis mga kauragon. At eto na, ilagay na natin. Ilagay na natin, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa at magbibigay ng kakaibang lasa dahil nga in-stir fry na natin yan. Mas malinamnam kasi kapag ganyang style mga kauragon. At maglagay na tayo ng patis para ma-absorb na ang lasa. Para ma-absorb na ng ating baboy yung ang lasa ng patis. At ayun, napakasarap. Maglagay na agad tayo ng sabaw. At ayan, kinakailangan merong sabaw kasi yan ay tinatawag na bok choy. At eto naman yung ating dugo. Hindi ganun karaming dugo, yung sakto lang. Takpan muna natin yan mga kauragon. Maya maya na natin ilalagay ang dugo. At eto na nga, kumulo na siya. Kumulo na. At sa unang kulo, ilalagay na natin dyan yung dugo ng baboy. So eto na, ilalagay na natin mga kauragon. Huwag kayong kukurap dahil mabilisan lang ang pagluluto ng bok choy. Ganito lang kasimple yan. Kung gusto nyo matutunan ay dapat panoorin nyo to. Ilagay na yung dugo ng dahan-dahan at haluin habang ibinubuhos. At ayan na, haluin muna uli at maya maya itatakpan natin dyan para mas kumulo. Ilalagay na rin natin yung iba pang mga sangkap. Yun, ganyan yan o. Kita nyo mga kauragon. Yun, napakalinamnam. Sabaw pa lang, ulam na. Ilagay na natin yung miswa. Ayun. At ilalagay na rin natin yung spring onion. Maya maya haluin muna natin. So, dito may dapat na pumunta. Yan. Papakuluin lang natin yan at ganyan lang kabilis mga kauragon. Pagkalagay ng ating mga iba pang sangkap, papakuluin, takpan natin para mas masarap. Eto na, ilagay na natin, ibudbud na natin. Napakarami ng ating daon ng sibuyas, ano? Ganyan talaga yan. Kasi masasayang lang kapag tinira pa natin. Kaya ilagay na natin lahat. Budbud na natin ang ibudbud yan. Additional flavor na yan at magdadagdag ng buhay dito sa ating niluluto, di ba? Pag may kulay, may buhay, makulay ang buhay. Yo, di ba? Oh, mas maganda ng tingnan. Hindi lang brown na parang akala mo'y nagluto tayo ng champurado. Eto na. Napakasarap, napakabango ng amoy. Ibuhos na natin yung lahat dahil may natitira pang konti. Yan. At mga ilang segundo lang or minuto ay takpan ulit natin para pakuluin. Maluto yung dugo na hindi malansa yung ating niluto. Bagay hindi malansa yan mga kauragon dahil kargado yan sa luya. At eto na nga, takpan muna natin. At ganun lang kabilis. Yun, huwag kayong kukurap. Lagay muna natin uli. Nakalimutan na ilagay yung ating sili. At eto na nga. Eto na yung final. Buksan na natin. Bango. Diba? So, ganyan lang. Kasimple mga kauragon. Malapit na tayo matapos. Tapos na lahat. Tikman lang natin para malaman natin kung kailangan pa ba nating mag-adjust ng lasa. Pero sa amoy pa lang ay mukhang balanse na mga kauragon. Pwede nyo nang gamitin pang balanse ng lasa yung iodized salt na lang or asin. Konti budburan mo lang ng konti, okay na yan.
So, eto na. Close up natin. I-close up natin para makita niyong mabuti at nagmatakam kayo. So, maraming salamat mga ka-Oragon. Hanggang dito na lang ang ating video at sana'y nasiyahan kayo. Paalam!